Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakayin natin ngayon ay isang tanong naman ni Puging Bisaya. Narito ang kanyang tanong. Hello attorney, meron akong utang na hindi pa bayad. Dahil hindi ko pa nababayaran, ang ginawa ng taong inutangan ko ay pilit niyang kinuha ang aking TV at bisikleta. Ibabawas daw niya ito sa aking utang. Ngayon, wala na akong TV at wala na rin akong bisikleta. Ano ang dapat kong gawin, attorney? Maraming salamat. Mga kaibigan, tatalakayin natin ito bilang isang educational and informational purposes lamang. Pero bago ang lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Kung ikaw ay may utang na hindi pa bayad, pwede bang kunin ang inutangan mo sa pamamagitan ng karahasan o kaya pamimilit ang iyong gamit para ibawas o bayad ito sa iyong utang? Mga kaibigan, ang aksyon nito ay labag sa ating batas. Ito ay may tuturing na light coercion sa ilalim ng ating Revised Penal Code as amended by Republic Act 10951. Ito yung nakasad sa ating batas. Any person who, by means of violence, shall seize anything belonging to his debtor for the purpose of applying the same to the payment of the debt, shall suffer the penalty of arresto mayor in its minimum period and a fine equivalent to the value of the thing, but in no case less than 15,000 pesos. Maliwanag na ang sinumang tao na sa pamamagitan ng karahasan ay kukuha ng anumang pag-aari ng may utang sa kanya bilang bayad ng utang sa kanya ay parurusahan ng pagkakulong mula 1 month and 1 day hanggang 6 months at multang katumbas ng halaga ng bagay na kinuha ngunit hindi bababa sa 15,000 pesos na multa. Kaya sa nagpautang, huwag pilitin sa pamamagitan ng karahasan na kunin ang mga gamit ng nagkautang sa inyo para i-apply ito na bayad dahil ito ay isang paglabag sa batas. Sa mga may utang naman, para maiwasan ang ganitong senaryo, gawin ang lahat ng inyong makakaya para bayaran ang inyong obligasyon. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli, please share this video kung nagustuhan ninyo. Bye-bye!